Bakit naman kasi ngayon ka pa napiling ipadala ng boss mo sa Maynila kung kailan malapit na ang kasal natin? Pasensya na. Sumang-ayon ako sa kagustuhan niya na pumuntang Maynila dahil malaki ang ipinangako nilang sasahurin ko sa 3 buwang pananatili ko roon. Siguraduhin mo lang nasisipot ka sa mismong kasal natin, Carmen ha. Sinasabi ko sa'yo, mahihirapan ka talagang manuyo sa akin kapag hindi mo ako sinipot. Bakit naman hindi kita sisiputin? Alam mo naman kung gaano kita kamahal at ang tagal ko ng pangarap na maging asawa ka. Ako rin, di na ako makapaghintay na mapangasawa ka. Noon pa nga eh. Buti na lang maganda ang pasok ng taon sa atin ngayon, kaya nakaipon ako ng pera para sa kasal. Isa rin yan sa dahilan kung bakit ako pumayag sa trabahong naghihintay sa akin sa Maynila. Ikaw ang sumagot sa lahat ng gagastusin natin sa kasal. Kaya ko yung kitain sa Maynila. Yun naman ang gagamitin natin kapag nagsasama na tayo sa iisang bahay. Kumusta pala yung pinapagawa nating bahay? Patapos na. Yung binili mong tiles na lang ang ilalagay namin. Ay, salamat naman. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na magpapakasal na talaga tayo. Magiging asawa na kita. Hindi na rin ako makapaghintay na maging asawa ka. Isang tahimik na gabi sa probinsya ng Antique. Ang buwan ay maliwanag at ang mga alitap-tap ay nagsasayaw sa dilim. Nakaupo sina Simon at Carmen sa harap ng bahay, sa lumang bangkong kahoy, habang hinihipan ng malamig na hangin ang kanilang mga buhok. Ang amoy ng sariwang damo ay bumabalot sa paligid. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak habang nag-uusap. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang tunog ng mga kuliglig at alon ng malamig na hangin ang tanging naririnig. Si Simon ay bahagyang ngumiti, ngunit halata ang alalahanin sa kanyang mukha. Alam mo, minsan naiisip ko, paano kung may mangyaring hindi maganda? Paano kung may makilala kang iba sa Maynila? Ano ka ba, Simon? Ang dami mo namang naiisip na hindi maganda. Ikaw lang ang mahal ko, wala nang iba. Pero malayo ka. Sa 3 buwan na yun, baka mag-iba ang lahat. Tingnan mo ko, Simon. Kahit nasa Maynila ako, ikaw lang ang maiisip ko. Ang bawat desisyon ko para sa atin. Para sa kinabukasan natin. Pero paano kung... Walang paano kung. Magtiwala ka sa akin. Sa pagmamahala natin. Alam mo, minsan iniisip ko rin na baka napakaswerte ko lang. Parang hindi ko deserve ang isang tulad mo eh. Bakit mo naman nasabi yan? Dahil sa lahat ng pinagdaanan natin. Sa hirap, sa lahat ng mga pangarap na halos hindi natin makamit, nandito ka pa rin. Pinipili mo pa rin ako. Dahil ikaw ang pangarap ko, Simon. Sandaling natahimik muli ang dalawa. Pinutol ni Simon ang katahimikan habang hinila ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. May sasabihin sana ako eh. Ano yun? Ito, ginawa ko kanina habang nag-aayos ng bahay. Hindi naman ako mahusay magsulat, pero gusto kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Simon? Ikaw ang inspirasyon ko, Carmen. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagpupursige. Mahal na mahal kita, Simon. Mahal na mahal din kita. Nagtawanan ng dalawa nang may bahagyang luha sa kanilang mga mata. Habang yakap ni Simon si Carmen, hinaplos niya ang buhok nito. Tila sinasamba ang bawat sandaling magkasama sila. Nagmamasid sila sa madilim na kalangitan habang ang mga bituin ay kumikislap sa itaas. Ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng pangako ng magandang bukas. Sa mga sandaling ito, parang walang pwedeng sumira sa kanilang pagmamahalan. Huling gabi na natin to bago ka umalis. Gusto ko maalala mo na kahit anong mangyari, nandito lang ako ha. Maghihintay ako. Hinding-hindi ko makakalimutan yan, Simon. Ikaw at ako, wala nang makakapigil sa atin. Mahal na mahal kita, Carmen.
Mahal na mahal din kita. Ipangako mo rin sana sa akin na hindi mo ko ipagpapalit habang wala ako rito. Ang dami pa namang nagkakagusto sa'yo ng mga dalaga dito sa atin. Oh, ang swerte ko na nga sa'yo eh. Maghahanap pa ba ako ng iba? Siguraduhin mo lang, Simon. Masasaktan ka talaga sa akin at hindi ko kayo tatantanan ng ipapalit mo sa akin. Sino naman ang papatol pa sa akin? Halos lahat nga ng mga kapitbahay natin dito. Alam na malapit na tayo magpakasal eh. Siguraduhin mo lang talaga, naku. Oo na, mahal ko. Siguraduhin mo lang din sana na wala kang ibang magiging lalaki sa pupuntahan mo, ha? Imposible yan. Kinabukasan, maaga pa ring nagising sina Simon at Carmen kahit na inabot na sila ng hating gabi sa pag-uusap. Mabilis ang kilos nila at paghahanda para sa pag-alis ni Carmen. Nakapalibot ang mga tao sa terminal, abala sa kani-kanilang biyahe. Ang init ng araw ay nagsisimula ng sumilay sa kalangitan at ang ingay ng mga jeepney at bus ay tila nagiging musika sa gitna ng kaguluhan. Nakatayo sina Simon at Carmen sa gilid. Hawak ni Simon ang bagahe ni Carmen. Malapit na ang bus na sasakyan nito papuntang Maynila. Sigurado ka na ba talaga? Hindi mo na talaga kayang ipagpaliban tong pag-alis mo? Alam kong mahirap para sa ating dalawa, pero kailangan ko tong gawin, Simon. Para sa atin, para sa kinabukasan natin. Pero 3 buwan ka kasi sa Maynila. 3 buwan kang wala. Hindi ko yata alam kung paano ko kakayanin na hindi kita makikita araw-araw. Ako rin naman, Simon. Pero isipin mo na lang, 3 buwan lang yun. Kapag bumalik ako, ikakasal na tayo. Yun na lang ang isipin natin. Konting pagtitiis na lang at magsasama na tayo pagkatapos. Pero paano kung magbago ang isip mo? Kung masanay ka nang wala ako? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw lang ang mahal ko, Simon. Hindi kailanman magbabago yun. At saka napag-usapan na rin natin to, hindi ba? Sandaling natahimik ang dalawa habang pinagmamasdan nila ang dumarating na bus. Malapit na itong tumigil sa harap nila. Hindi tuloy maiwasan ni Carmen na makaramdam ng matinding kalungkutan. Sa katunayan niyan, ayaw din naman niya talagang umalis. Wala lang siyang magawa dahil kailangan niyang mag-ipon para sa nalalapit na pagsasama nila ni Simon. Kumpleto na ba ang lahat ng gamit mo? Wallet mo, cellphone, yung gamot mo? Oo, Simon. Napakamaalaga mo kaya sa akin. Kanina mo pa paulit-ulit na nire-remind yan sa akin kaya imposibleng makalimutan ko pa ang mga yun. Ayoko lang na magkulang ako sa kahit ano para sa'yo. Lalo na ngayong malalayo ka sa akin. Hindi ka kailanman nagkulang. Higit pa nga sa sapat ang ginagawa mo para sa atin. Habang tinitingnan ni Carmen si Simon, ramdam niya ang bigat ng desisyong ginawa. Hindi madali para sa kanya ang iwan ng kasintahan, lalo na't alam niyang malapit na ang araw ng kasal nila, pero kailangan niyang magsakripisyo. Kailangan niyang gawing makabuluhan ang 3 buwang pag-alis niya para sa kinabukasan nila. Oh, huwag ka masyadong gagala dun sa Maynila ha. At huwag mo akong kakalimutan. Paano naman kita makakalimutan? Sa bawat araw na wala ka, ikaw lang ang nasa isip ko. Pangako. Pangako. Sa bawat salita ni Simon, pakiramdam ni Carmen hinihila ang puso niya pabalik. Gusto niyang manatili pero alam niyang mas mabuti ito para sa kanilang dalawa. Ang 3 buwang ito na pagtatrabaho sa Maynila ay para din naman sa kasal nila, para sa mga pangarap na matagal na nilang pinaplano. Tumigil ang bus sa harapan nila. Bumukas ang pinto at nagmamadaling nagsipasok ang ibang pasahero. Humawak si Simon sa bagahe ni Carmen at inalalayan ito sa pagkarga sa compartment. Last chance. Sigurado ka na ba? Simon, kung papayagan mo ko, gusto ko lang sana ng isang yakap bago ko umalis. Carmen, mahal na mahal kita.
Mahal na mahal din kita, Simon. Kaagad na niyakap ni Simon si Carmen ng mahigpit. Halos ayaw na siyang bitiwan. Pakiramdam ni Carmen ay parang yun na ang pinakamatagal at pinakamainit na yakap na naramdaman niya sa buong buhay niya. Habang yakap ni Carmen si Simon, ramdam niya ang panginginig ng kamay niya. Alam ni Carmen na hirap din siyang magpaalam pero masakit din ito para sa kanya. Sa bawat patak ng luha na pilit niyang tinatago, iniisip na lang niya ang araw na muli silang magkikita. Ang araw ng kasal nila. Bumitaw si Simon at hinawakan ang magkabilang balikat ni Carmen. Ang mga mata nito'y punong-puno ng pag-aalala at pagmamahal. Mag-iingat ka doon ha. Huwag ka magpapalipas ng gutom. Lagi mong tandaan, kung may problema ka, tawagan mo lang ako. Oo, Simon. Hindi ko pababayaan ang sarili ko doon. Kung may oras ka, huwag mong kalilimutang tumawag sa akin ha. Palagi kong hihintay ng tawag mo, mahal ko. Masusunod. Sige na, papasok na ako sa loob ng bus. Baka maiwanan pa ako. Simon, hintayin mo ko ha. Pangako ko, sa pagbabalik ko, ang una mong makikita ay ang pinakamalaking ngiti ko. Sumakay si Carmen sa bus at tumingin kay Simon sa labas ng bintana. Habang papalayo ang bus, hindi niya inaalis ang tingin sa nobyo. Si Simon naman ay nakatayo lamang, pinagmamasdan siya habang hawak ang panyo nito na pilit pinupunasan ang mga mata. Habang unti-unting nawawala sa paningin ni Carmen si Simon, ramdam niya ang halo-halong emosyon sa kanyang puso. Lungkot, pananabik at pag-asa. 3 buwan lang ito. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. 3 buwan lang at muli siyang babalik sa mga bisig ng nobyo. Nakaupo si Carmen sa tabi ng bintana, yakap ang kanyang bag. Tila nakatuon ang mga mata niya sa labas pero ang totoo'y abala ang isipan niya sa kung ano ang naghihintay sa kanya sa Maynila. Iniisip niya kung anong klaseng buhay ang sasalubong sa kanya sa lungsod. Bagong trabaho, bagong tao, bagong lugar. Pero sa bawat hakbang niya papalayo kay Simon, mas tumitibay ang pangako niya sa sarili. Babalik siya. At sa pagbabalik niya, mas matatag, mas handa, at higit sa lahat, mas handa na siyang maging asawa ni Simon. Sa labas, unti-unting nawala sa paningin ni Carmen ang tanawin ng probinsya. Napalitan ito ng malalaking gusali at makukulay na ilaw ng lungsod. Hawak niya ang maliit na litrato nilang dalawa ni Simon sa kanyang kamay. Ang tanging alaala ng probinsyang pansamantala niyang iiwan. Habang iniikot ng bus ang kalsada papunta sa Maynila, iniisip ni Carmen ang kasal nila ni Simon. Ang suot niyang barong, ang ngiti niya habang hinihintay siya sa harap ng altar. Ang pag-iisang dibdib na matagal na nilang pinapangarap at sa bawat pagtatapos ng araw, sasabihin niya sa kanyang sarili, kaunting tiis na lang Carmen. Para kay Simon, para sa pagmamahal ninyong dalawa. Maya-maya pa ang bus ay huminto sa terminal sa Maynila at bumaba si Carmen ng may determinasyon sa kanyang mga mata. Bagamat malayo sa piling ni Simon, ang bawat hakbang niya ay puno ng pagmamahal at pangako na babalik siya, na itutuloy nila ang pangarap nila ng magkasama. Ate, patawarin mo ko. Ate Carmen, hindi ko sinasadya. Ang alin? Ang laki ng kasalanan ko sa'yo, Ate Carmen. Palagi mong isinasakripisyo ang sarili mong kaligayahan para sa pamilya natin. Pero ito pa ang binigay kong kapalit sa'yo. Sana mapatawad mo ko, ate. Ano bang sinasabi mo dyan, Mariel? Hindi kita maintindihan. Anong kasalanan mo sa akin? Bakit ka umiiyak? Ngayon mo pa talaga napiling magganyan kung kailan wala ako sa tabi mo para damayan ka? Ate, buntis ako. Magpapakasal na ako. Magpapakasal? Aba, maganda yan.
Teka, mauunahan mo pa kami ng Kuya Simon ah. Alam na ba ni nanay at tatay ang kalagayan mo? Alam nila ate. Oh, ano ang malaking kasalanan mo sa akin? Mariel, hindi kailanman naging kasalanan ng pagdadalang tao. Masayang masaya ako para sa'yo. Sino nga palang tatay ng anak mo? Mabuti naman at handa niyang panindigan kayo ng magiging pamangkin ko. Huwag ka sanang magagalit, Ate Carmen. Pero si Kuya Simon ang nakabuntis sa akin. Siya ang ama ng dinadala ko. Ano? Nababaliw ka na ba? Puro ka talaga kalokohan. Paanong si Simon ang nakabuntis sa'yo? May pangako kami sa isa't isa. Ilang araw na lang uuwi na ako dyan at magpapakasal na kami. Nagsasabi ako ng totoo, Ate Carmen. Patawarin mo ko. Patawad. Hindi ko sinasadya, ate. Mariel, ano ka ba? Hindi magandang biro yan, ha? Huwag mo naman ako saktan ng ganito. Hindi kita niloloko, ate. Patawarin mo ko. Ibinaba ni Carmen ang hawak na telepono. Hindi na niya napigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha nang marinig ang sinabi ni Mariel. Hindi siya makapaniwala. Pakiramdam niya ay niloloko lang siya ng nakababatang kapatid niya. Ngunit ito ba ang dahilan kung bakit biglang nanlamig sa kanya ngayon si Simon? Hindi siya makakapayag. Lumuluhang tinawagan ni Carmen ang numero ng kanyang nobyo. Masakit ang kanyang puso at gustong-gusto niyang mawala. Bakit? Paano nila yun nagawa sa kanya? Ano bang kasalanan niya para maranasan ang lahat ng yun? Anong ibig sabihin ni Mariel, Simon? Bakit sinabi niyang ikaw raw ang nakabuntis sa kanya at magpapakasal kayo? Carmen, kailangan natin mag-usap. Kung ganon, totoo nga. Totoo nga ang sinabi ng kapatid ko. Nabuntis mo nga siya. Simon naman. Magpapakasal na tayo pagbalik ko. Ilang araw na lang ang bibilangin ko. Ngayon ka pa sumuko. Ang sama mo. Ang sama-sama mo. At talagang kapatid ko pa ang pinili mong ipalit sa akin. Mambababae ka na nga lang, kapatid ko pa. Nasaan ang pangako mong ako lang? Manloloko ka. Napakasama mong lalaki ka. Alam kong galit ka pero kailangan mo itong marinig mula sa akin. Ayokong malaman mo pa sa iba. Ano pa ba, Simon? Ano pang hindi nasasabi sa akin ng kapatid ko? Alam kong magkakaanak na kayo. May natitira ka pa bang sasabihin sa akin? Sabihin mo na. Magpapakasal na kami ni Mariel, Carmen. Ano? Magpapakasal na kami ni Mariel. Bakit ang kapatid ko pa? Bakit? Hindi ganun kasimple yun. Hindi ko naman plano mangyari ito, Carmen eh. Hindi mo planong mangyari to? Ganon ba kababaw para sa'yo ang lahat? Diyos ko, Simon! 1 linggo bago ka man lamig sa akin, ipinaalala mo pa ang tungkol sa kasal. Paanong biglang magpapakasal na kayo ng kapatid ko? Paano mo nagawang ipagpalit ang lahat? Buntis siya, Carmen. 1 buwan na. Magpapakasal kami kasi buntis na siya. Anak mo? Anak mo ang dinadala niya? Kaya mo ko iniwan? Sigurado ka bang ikaw ang tatay ng dinadala niya? Ayoko sanang masaktan ka ng ganito. Pero kailangan kong panagutan ang ginawa ko. Panagutan? Panagutan? Paano naman ako, Simon? Paano ang 8 taon nating magkasama? Hindi ba dapat ako ang panagutan mo? Carmen, hindi ko sinasadya. Naging mahina ako. Nagkamali ako. Hindi mo sinasadya. Ay, Diyos ko, Simon.
Huwag mo akong gawing tanga! 8 taong kitang minahal. 8 taon akong umasa. At ngayon, ganito lang ang sasabihin mo sa akin. Pasensya na, Carmen. Wala na akong ibang magagawa. Walang magagawa. Napakadali naman pala para sa'yo, no? Habang ako, nandito, nagdurusa. Wala kang magagawa pero nagawa mong pumayag sa kasal nyo. Napakawalang ya mo, Simon! Hindi ko rin ginusto ang lahat ng ito, Carmen. Nandito na ako. Nangyari na eh. Gago ka, Simon! Napakagago mo! Hindi mo ginusto? Ganun ba talaga ang tingin mo sa lahat? Wala kang iniisip kundi sarili mo. Paano mo ako nagawang ipagpalit ng ganong kadali? Hindi ko intensyon na saktan ka, pero kailangan kong panindigan si Mariel. Eh paano ako? Hindi mo ba kayang panindigan ang mga pangarap natin? Ang mga pinagsamahan natin? Pasensya na, Carmen. Huwag mo akong hingan ng pasensya, Simon. Hindi mo to mababawi ng pasensya lang. Sinira mo ako. Sinira mo lahat ng tiwala ko sa'yo. Alam mo ba kung gaano kasakit ito? Na habang iniisip ko kung nasaan ka, kung anong nangyari sa atin, nandyan ka pala. Nagpapakasaya kasama siya. Carmen. Wag! Huwag mo nang subukang magsalita. Napagod na akong intindihin ka. Napagod na akong maghintay sa paliwanag mo. At ngayon, heto ka. Bibigyan mo ako ng balitang para bang wala kang ginawang kasalanan. Hindi mo ba ako minahal kahit konti? Mahal kita, Carmen. Minahal kita. Mahal mo ko? Kung talagang mahal mo ko, hindi mo ako sisirain ng ganito. Hindi mo ako iiwan para sa iba. Ang pagmamahal, Simon, hindi lang salita. Dapat may paninindigan. Alam mo kung anong pinakamasakit? Ang isipin na habang iniiyakan kita, ikaw pala ay nasa piling ng ibang babae. Na habang pinapangarap ko ang kinabukasan natin, ikaw ay nagpapakasasa sa kanya. Patawarin mo ko, Carmen. Hindi ka karapat-dapat sa kapatawaran ko, Simon. Hindi mo kailanman malalaman ang lalim ng sakit na iniwan mo. Ito na ang huli nating pag-uusap, Simon. Huwag ka nang tatawag pa. At huwag mo ako susubukang kausapin. Ayoko nang marinig ang boses mo! Carmen, sorry. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Paalam, Simon. Sana masaya ka sa ginawa mo. Pinatay ni Carmen ang kanyang telepono. Lumuha siya ng lumuha sa sakit na nadarama. Ilang araw nang walang ibang ginawa si Carmen kundi ang magmukmok sa kanyang kwarto. Hindi na rin siya makalabas upang magtrabaho at tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagagawa. Kung hindi pa niya nabalita ang bukas na ang kasal ni na Mariel at Simon, ay hindi pa siya lalabas sa kanyang kwarto at uuwi sa Antique. Kinabukasan dumating si Carmen sa simbahan kung saan ikakasal sina Simon at Mariel. May misa, maganda ang ayos ng simbahan, maraming bisitang nakaupo at tahimik ang paligid. Binuksan ang pinto at pumasok si Carmen sa loob. Basang-basa sa ulan. Hindi nito alintana ang mga tingin ng tao. Ang mga hakbang ni Carmen ay mabibigat at ang mga mata niya ay puno ng luha na titig sa 2 taong nasa altar. Simon! Carmen! Simon, ano to? Hindi ito totoo, di ba? Sabihin mo sa akin na hindi ito nangyayari. Hindi totoong magpapakasal ka sa kanya, di ba? Ate Carmen, umalis ka na. Wala kang karapatan dito. Ako na ang pakakasalan ni Simon, kaya sana wag mo na sirain pa ang araw na ito para sa amin. Wala akong karapatan? Ako ang nauna, Mariel.
8 taon kami ni Simon. Paano mo nagawa sa akin to? Kapatid pa naman kita. Sa dinami-rami ng lalaking pwede mong patulan, ang nag-iisang lalaking mahal ko pa talaga. Carmen, tama na. Wala ka na magagawa. Tapos na ang lahat sa atin. Huwag mo nang ipahiya pa ang sarili mo. Tapos na tayo. Tapos na? Simon, paano mo nasasabi yan? Hindi ba't sabi mo sa akin ako ang gusto mong pakasalan? Na ako ang mahal mo? Kaya bakit ang kapatid ko pa? Bakit siya, Simon? Carmen, ibang sitwasyon na to. May anak na kami ni Mariel. Hindi ko pwedeng talikuran yun. Pero ako ayos lang na talikuran mo. Ako na sinabi mong babaeng mahal mo. Nasaan na ang mga pangako mo sa akin? 1 buwan ang buntis si Mariel. Hindi ko siya pwedeng talikuran. Kaya pala bigla kang nanlamig sa akin. Kaya pala bigla mo akong iniwasan, Simon. Paano mo ako nagawang lokohin? Nagtiis ako sa lahat-lahat, kahit hirap na ako. Hindi ko gustong saktan ka pero ito ang tamang gawin dahil hindi ko rin hahayaang lumaki ang anak ko na walang kikilalaning ama. Tama, ito ang tama para sa'yo, Simon. Pero paano naman ako? Paano ang lahat ng pinangako mo sa akin? Ang mga pangarap natin. Paano mo nagawang sirain ang lahat para sa kanya? Tahimik ang buong simbahan. Ang mga bisita ay nagbubulungan na. Ang iba ay pumapanig kay Carmen at ang iba naman ay sa dalawang nagpapakasal. Si Mariel naman ay umiiyak sa altar. Ate Carmen, please. Huwag mo na kaming guluhin. Hindi na ito tungkol sa inyo. Nandito kami dahil mahal namin ang isa't isa. Mahal? Mariel, alam mo hindi ikaw ang mahal niya. Ako ang mahal niya. Tama na, Carmen. Tama na. Simon, hindi. Huwag mong sabihing wala na. Huwag mong sabihing siya na ang pinili mo. Ako ang mahal mo, Simon. Sabihin mo sa akin na ako pa rin. Hindi na ikaw, Carmen. Si Mariel na. Siya na ang pipiliin ko. Hindi! Hindi, Simon! Paano mo ako nagawang ipagpalit? May responsibilidad ako kay Mariel, Carmen. At higit sa lahat, mahal ko siya. Mahal mo siya? Sinungaling ka! Simon, wag mo akong gawing tanga! 8 taon mo akong pinaasa, tapos sasabihin mo na hindi ako? Paano mo nagagawa to? Hindi na mahalaga kung ano nangyari noon. Ang mahalaga ay ang ngayon. At ang ngayon, si Mariel ang asawa ko. Simon, wag! Wag mo akong iiwan! Ako pa rin ang piliin mo, pakiusap! Please, Simon! Mahal na mahal kita! Tahimik si Simon. Tumingin ito kay Mariel na umiiyak. Pagkatapos ay bumalik ang tingin nito kay Carmen. Ngunit pansin ni Carmen na puno na ng kasiguraduhan ang mga mata nito. Paumanhin, Carmen. Tapos na tayo. Simon! Hindi mo pwedeng gawin to sa akin! Hindi mo pwedeng gawin to sa atin! Ate Carmen, tama na. Hindi mo siya pwedeng pilitin na balikan ka. Mag-move on ka na, Ate Carmen. Tanggapin mo na. Paano ko matatanggap na ninakaw mo siya sa akin? Paano ko matatanggap na ang lalaking mahal ko, ikaw ang kasama sa altar? Ikaw na kapatid ko pa! At kayo? Nandito kayo? Nanonood? Paano nyo nagawang suportahan to? Hindi ba kayo nasasaktan para sa akin? Anak, hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao na mahalin ka.
Pero ako ang mahal niya, Ma. Ako ang una. Bakit hindi niyo man lang ako ipinaglaban? Bakit pinabayaan niyo ako ng ganito? Carmen, tama na. Ayaw naming masaktan ka pa. Hindi mo na mababago ang desisyon ni Simon. Pakakasal siya sa kapatid mo. Kaya pala wala akong kakampi. Dahil kahit kayo, pinili niyo rin siya. Wala akong kwenta sa inyong lahat. Sana, Simon, sana maramdaman mo rin ang sakit na ito balang araw. Sana maramdaman mo kung paano masira ang lahat ng pangarap mo. Tahimik na humakbang si Carmen papalabas ng simbahan. Iniwan niya ang lahat. Bit-bit ang bigat ng kanyang puso. Masakit sa kanya ito, pero wala na siyang magawa. Buo na ang desisyon ni Simon na ipagpalit siya at magpakasal sa ibang babae. Aalis siya sa simbahan, pero hindi ibig sabihin nun ay tapos na siya. Sa bawat hakbang niya palabas ng simbahan, unti-unti namang lumalakas ang ulan sa labas. Dumiretso si Carmen sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Grabe din naman kasi ang kapatid mo no? Sa dinami-dami talaga ng pwedeng biktimahin, talagang yung nobyo mo pa. Ungas din tong si Simon dahil talagang pinatulang pa. Sinayang niya ang 8 taon ninyong pagsasama. Akala ko pa naman kayo na talagang dalawa sa huli. Yun din ang akala ko Ang kaso, masyado yata akong umasa sa panghabang buhay na ipinangako sa akin ni Simon. Akala ko, hindi niya na ako sasaktan. Nagkamali pala ako. Anong plano mo ngayon? Gusto kong gumanti sa kanila. Pero ayoko nang masyadong halata. Gusto ko sanang gumanti sa dalawa sa pamamagitan ng pangkukulam. Nababaliw ka na ba? Alam mo naman na may balik ang kulam sa nagpakulam, di ba? Oo nga, makakaganti ka kina Simon at Mariel, pero magdurusa ka rin naman. Tingin mo may pakialam pa ako dyan? Wala. Kaya ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kakilala mong mangkukulam. Kay Tia Lucrecia ba yun? At manghihingi ako ng tulong sa kanya. Sige, bahala ka. Maghanda ka at bukas na bukas, sasamahan kita sa bahay ni Tia Lucrecia. Siguraduhin mo lang na hindi ka mapapahamak ha? Ipagdarasal ko na sana hindi. Paano yung mga napundar nyo ni Simon? Paghahatian nyo? Kukunin ko ang bahay dahil sa akin naman talaga nakapangalan ng bahay at lupa na kinatitirikan nun. Yung 2 tricycle na naipundar namin, ibebenta ko at hahatiin ko sa aming 2 ang kikitain sa pagbebenta. Wala akong ititira sa kanilang 2 at sisiguraduhin kong maghihirap talaga sila. Yan, sa wakas! Bumalik na ang kaibigan kong matapang at palaban. Tama yan! Sinaktan ka nila kaya dapat lang nasaktan mo rin sila. 6:00 ng gabi nang pumunta sina Carmen at Tina sa bahay ng kilalang mangkukulam na si Tia Lucrecia. Napalingon-lingon si Carmen sa bahay ng mangkukulam. Hindi na siya nagtataka na walang sumusubok na pasukin ang bahay dahil sa bukana pa lang ng bahay, nakakatakot na talagang pagmasdan. Pumasok sila sa loob ng bahay ni Tia Lucrecia. Ang ilaw ng kandila ay kumikislap at ang amoy ng insenso ay sumisingaw sa hangin. Ang silid ay tahimik, maliban sa mga tunog ng mahihinang dasal ni Tia Lucrecia habang inihahanda ang mga kagamitan. Sigurado ka na ba sa gusto mong gawin? Alam ko kung bakit ka na parito at ngayon pa lang gusto na kitang balaan. Hindi madali ang gusto mong gawin. Maaaring magkaroon ng komplikasyon at maaari ring bumalik sa iyo ang kulam na ibibigay mo sa kanila. Handa ka ba sa lahat? Hindi ko po alam kung paano nyo nalaman ang sadya ko rito sa inyo. Ngunit gusto ko pong malaman nyo na handa na ako para sa lahat. Wala na akong pakialam kung ano ang mangyayari sa mga taong gusto kong gantihan. Ang tanging gusto ko lang po ngayon ay maiparanas sa kanila ang sakit na ipinaranas nila sa panlolokong ginawa nila sa akin. Kung ganon, magsimula na tayo. Ano pong gagawin ko? Carmen, sa bawat hakbang ng ritual na ito, mag-iingat ka.
Ang bawat pagnanais mong maghiganti ay magiging sanhi ng pagbabalik ng kulam na ibibigay mo sa kanila. Hindi ko gustong magdulot pa sa'yo ng mas maraming sakit kaysa sa nararamdaman mo ngayon. Opo, naiintindihan ko. Simulan na po natin at hindi ko na kayang maghintay pa. Kailangan ko silang pagbayarin. Nais kong makita silang nagdurusa, tulad ng ginawa nila sa akin. Hindi ko na kayang itago pa ang galit ko, Tia. Naiintindihan kita, pero tandaan mo, ang kulam ay hindi isang simpleng paghihiganti. Itaga mo sa bato, ang kulam ay may kapalit. Ang galit mo ay magiging bahagi ng iyong kaluluwa at kapag ito'y napuno, ikaw na rin ang magdurusa. Bawat pagmumura, bawat salitang masakit na bibitawan mo sa kanila, babalik lahat sa'yo. Wala po akong pakialam. Kung babalik sa akin ang sakit, ayos lang. Hindi ko na kayang makita sila na magkasama. Masaya habang ako ay nalulunod sa sakit. Kaya ko itong tiisin, Tia. Yon ang unang hakbang sa kahirapan. Ang lahat ng ito ay may presyo. Kung pipiliin mo itong daan, tanggapin mo ang lahat ng magiging epekto. Ang mga naiinis, ang mga maghihiganti, lahat ng yon ay babalik sa iyong landas. Hindi lang ang mga katawan nila ang maaaring masaktan. Ang buhay nila, pati na ang mga relasyon nila ay magiging apektado rin. Wala po akong pakialam. Pumapayag akong magdusa kung yun ang magiging kapalit ng paghihiganti ko sa kanila. Gusto ko silang magdusa. Gusto ko silang masaktan tulad ng ginawa nila sa akin. Kung ikaw ay magpapatuloy, gagawan kita ng sandata. Ngunit tandaan mo, Carmen, ang iyong kapangyarihan ay nakasalalay sa iyong intensyon. Kung ito ay puno ng galit, ang kapangyarihan ng kulam ay magiging matindi. Ngunit ikaw rin, mapapalakas ang iyong galit at pananakit. Mapapalakas ang iyong paghihiganti, ngunit pati na rin ang kalungkutan na hahabol sa'yo. Kung mas malakas po ang galit, mas matindi ang magiging epekto, hindi ba? Oo, ngunit mas malakas din ang kabayaran. Sa bawat buhay na ginugol ng kulam, may buhay ding kukunin. Sa bawat pagkawasak ng relasyon, may relasyon ding mabubuwag. Hindi ito isang simpleng kapatawaran. Ang bawat hakbang ay masakit at ang iyong kaluluwa ay hindi makakawala sa lahat ng ito. Ang kulam, kapag inumpisahan mo, ay babalik sa'yo ng maraming beses. Gagawin ko po. Ipagpatuloy mo ng ritual. Gusto ko na silang magbayad at wala nang ibang makakapigil sa akin. Kailangan mong malaman na ang unang hakbang sa kulam ay mag-alay ng dugo. Maghuhulog ka ng ilang patak mula sa iyong sariling katawan bilang sakripisyo sa ritual. Hindi mo ito magagawa ng buo kung hindi ka magbibigay ng bahagi ng iyong sarili. Gagawin ko po, Tia. Hinintay nilang tuluyang sumapit ang hating gabi bago mag-umpisa sa ritual na gagawin. Paulit-ulit na tinanong ni Carmen ang kanyang sarili kung sigurado na ba talaga siya sa gagawin. Wala talagang ibang pumapasok sa utak niya kundi ang maghiganti kay Simon at Mariel. Sa kahit na anong paraan pa yan, basta maipadama niya kung gaano katindi ang galit na nararamdaman niya ngayon. Nagsimula na ang proseso. Inilatag ni Tia Lucrecia ang mga kagamitan sa lamesa. Mga kandilang itim at pula, asin at mga halamang itinanim sa kanyang hardin. Ibinuhos ni Tia Lucrecia ang langis sa gitna ng lamesa. Iniiwasan ang mga mata ni Carmen na puno ng galit at pangarap ng paghihiganti. Hating gabi na. Ang mga espiritu ay handa nang tumulong sa iyo. Ngunit kailangan mo ng ganap na dedikasyon.
Ang kulam ay hindi makikinig sa mga taong hindi matatag sa kanilang intensyon. Ang mga bagay na ibubuhos natin ay hindi lang mga alay. Ang mga ito ay kasunduan sa pagitan ng buhay at kamatayan, ng dilim at liwanag. Ang mga bagay na ginagamit natin sa kulam ay may enerhiya. Bawat butil ng asin, bawat piraso ng damo, may kahulugan. Kailangan mong magdasal at mangako sa iyong sarili na hindi mo bibitawan ang pangako mong humingi ng tulong sa espiritu ng kulam. Oo, tiya. Isang kasunduan, isang paghingi ng tulong. Ibigay mo na ang tulong sa akin. Mga espiritu ng dilim, mga lihim ng gabi, kami ay humihiling ng iyong lakas. Buksan ang pinto, humarap sa amin at gawin ang aming kalooban. Ang galit na nasa puso ko'y magsisilbing alay sa inyo. Ang damdamin ng sakit at paghihiganti magiging lakas na magdadala ng pagbabalik sa kanila. Ibigay niyo sa amin ang katarungan. Ibalik niyo sa kanila ang sakit na kanilang ipinasakit. Kami ang inyong mga lingkod. Kami ang magpaparusa. Ibalik niyo sa kanila ang lahat ng sakit na ibinuhos nila sa akin. Magiging mahirap ito, Carmen. Huwag mong iisipin na magiging madali ang lahat. Sa bawat pagdaan ng oras, ang iyong galit ay magiging mas mabigat. Masisira ang lahat ng iniisip mong makakamtan. Tandaan mo, walang ganap na kaligayahan ang makakamtan sa paghihiganti. Ang kulam, tulad ng galit, ay hindi napapalitan ng mas magaan na pakiramdam. Ang sakit na nararamdaman ko po ngayon, hindi ko na kayang itago pa. Gusto ko na silang magbayad. Gusto kong maramdaman nila kung paano magdusa. Walang alinlangan, tiya. Walang pag-aalinlangan. Walang takot, walang pagsisisi. Ang kulam ay magbibigay ng sagot. Ngunit ang tanong, Carmen, handa ka bang pagbayaran ang sarili mong desisyon? Handa akong magbayad. Handa akong magdusa para sa paghihiganti ko. Walang makakapigil sa akin. Ang pag-aalay ng galit at sakit, mga puso'y lilisanin ng liwanag. Sa dilim magbabalik ang sakit at ang pagkatalo'y magkakaroon ng katugunan. Ang kandila sa gitna ng lamesa ay nagsimula ng magbigay ng mga kakaibang liwanag. Ang hangin ay dumaloy ng mas malakas. Ang seremonya ay natapos sa isang tahimik na katahimikan. Si Carmen, natatakot ngunit determinado, ay bumangon mula sa lamesa, dala ang mga pangako ng dilim. Kalaunan, natapos na rin ang ginawa nilang ritual. Hindi maiwasan ni Carmen na matuwa at makaramdam ng excitement. Hindi na siya makapaghintay malaman kung ano ang magiging epekto ng pangkukulam na ginawa niya kay Simon at Mariel. Maraming salamat sa lahat ng iyong tulong, Tia Lucrecia. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Bumalik ka rito sa susunod na linggo. Muli tayong mag-aalay at gagawa ng panibagong ritual. Ang mga tagubilin ko sa'yo, wag na wag mong kalilimutan, Carmen. At higit sa lahat, itago mo sa lahat na ikaw ang nagpapakulam sa dati mong kasintahan dahil mawawala ng bisa ang ritual na ginawa natin. Nauunawaan ko po. Mauuna na po kami ni Tina. Salamat po ulit. Bakit parang tulala ka dyan, Carmen? Huwag mong sabihin na nagdadalawang isip ka na sa lahat. Hindi naman. Naisip ko lang kung may tsansa bang madamay ang bata sa sinapupunan ni Mariel. Uusigin ako ng konsensya ko kung may inosenteng bata na madadamay sa paghihiganti ko sa mga magulang niya. Hindi ba dapat mas masaya yun? Sa'yo na rin ang galing na kaya lang naman minahal at pinakasalan ni Simon si Mariel. Dahil nagbunga ang kataksilan nila. Ang batang dinadala ni Mariel ang dahilan kung bakit nasasaktan ka ngayon. Tama ka. Hindi dapat ako makonsensya.
Kung meron mang dapat na makonsensya dito, walang iba kundi silang dalawa lang. Sila ang gumawa ng kasalanan sa akin, kaya sila rin dapat ang magdusa. Yan, dapat ganyan. Sinaktan ka nila? Ibalik mo na 10 beses ang sakit na binigay nila sa'yo. Nagpatuloy ang mga araw ni Carmen. Wala siyang pinapansin sa kanilang bahay. Ngunit katulad noon ay siya pa rin ang gumagastos sa lahat. Wala silang kibuan ng mga magulang niya dahil sa pagtatampong nararamdaman. Akala ni Carmen ay mananahimik na ang buhay niya. Ngunit muli na namang gumulo ang lahat nang sa bahay nila tumuloy sina Simon at Mariel. Kinailangan daw kasi ng mga ito na umalis sa bahay ni na Simon dahil hindi matanggap ng ina ni Simon si Mariel. Naaalala niya pa naman na botong-boto sa kanya ang ina ni Simon. Sa mga araw na lumilipas, patagong nagkikita sina Simon at Carmen. Araw-araw niyang kinukumbinsi si Simon na bumalik na sa kanya. Nagmamadaling dumating si Carmen. Bit-bit ang isang maliit na basket na puno ng mga pagkain. Sa tabi ng puno, naghihintay si Simon. Tila naiilangan lalaki, palinga-linga sa paligid. Simon, salamat at dumating ka. Alam kong mahirap ito para sa'yo pero kailangan kong malaman. Napag-isipan mo na ba? Carmen, paulit-ulit na kitang sinasabihan. Hindi ko iiwan si Mariel, mahal ko siya. Kasal na kaming dalawa at bubuo na kami ng pamilya. Mahal? Simon, anong klaseng pagmamahal ba yan kung araw-araw tayong nagtatagpo rito? Kung hinahanap mo ko sa bawat pagkakataon? Carmen, tama na. Mali na to. Huling beses na to. Hindi na tayo dapat magkita pa. Simon, ilang beses mo na rin ako nasaktan dahil sa kanya. Hindi mo ba nakikita? Ako ang nararapat sa'yo. Ako ang tunay mong mahal. Hindi. Mahal ko si Mariel. At pipiliin ko siya araw-araw kahit gaano pa kahirap. Kung ganyan talaga ang desisyon mo, Simon, sige lang. Pero tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Pipiliin mo siya araw-araw, ha? Sana kayanin mo ang lahat ng mangyayari sa inyo. Naglakad palayo si Carmen nang hindi lumilingon. Masakit na naman ang puso niya dahil sa huling pagkakataon, muli na naman siyang sinaktan ni Simon. Kailan pa ba siya matututo? Nang maghapunan, sabay-sabay kumain ang pamilya nila. Nanatiling tahimik at walang imik si Carmen habang kumakain. Magkatabi sa hapagkainan sina Simon at Mariel. Tahimik ang pamilya, ngunit biglang napahinto si Simon sa pagkain at napahawak sa ulo. Napansin ito ni Mariel at lalo naman ni Carmen. Simon, okay ka lang? Oo, siguro napagod lang ako kanina sa trabaho. Mukhang kailangan mo ng pahinga, iho. Mahirap na at baka magkasakit ka pa. Baka dapat tumigil ka muna sa trabaho, Simon. Ayoko nang nakikita kang ganito. Wala kang dapat ipag-alala. Nandito naman kayo ni baby kaya kakayanin ko. Kailangan na rin natin mag-ipon para sa panganganak mo eh. Kailan niyo naman balak umalis dito? Ate, anak pa rin naman ako ni nanay at tatay. May karapatan pa rin ako sa bahay na ito. Bakit? Sinabi ko bang wala? Aba, kung wala kayong plano na bumukod, mag-ambag kayo sa lahat ng gastusin sa pamamahay na ito. Anong gusto ninyo? Sagot ko na lahat? Ang swerte nyo naman, na pati ang pagkain na para sa pamilya ko, kinakain nyo pa. Kung sana hindi mo pinagbebenta ang mga tricycle, di sana merong pinagkakakitaan si Simon. Pakialam ko sa inyo. Dapat lang naman na maghirap kayo, bayad sa kasalanan nyo sa akin. Kulang na kulang pa nga eh. Hindi na tinapos ni Carmen ang pagkain niya at kusa na siyang umalis sa hapagkainan. Tinatawag siya ng kanyang mga magulang pero hindi na niya pinagpapansin ng mga ito. Galit na galit siya kina Simon at Mariel. Gusto niya man itago ang galit para walang maghinala na ipinapakulam niya ang dalawa ay hindi naman niya magawa dahil kusang lumalabas ang galit niya sa dalawa. Lumabas lang muli si Carmen ng kanyang kwarto nang malapit ng maghating gabi. Sa kanyang paglalakad palabas sana ay narinig niya ang tinig ni Simon na mukhang kagigising lamang.
Tahimik siyang nakinig sa dalawa. Narinig mo ba yon? Simon, ano nangyayari? Naririnig mo ba yon? May nagsasalita. Wala akong naririnig. Ano bang sinasabi? Hindi ko maintindihan. Ang ingay. Simon, ano to? Bakit malamig ang balat mo? Hindi ko alam, pero parang may mali. Anong ginagawa mo riyan, Carmen? Bakit nakikinig ka sa usapan ng mag-asawa? Pupunta sana akong kusina. Napatigil lang ako dahil narinig ko si Simon. Parang may nangyayari sa kanila ni Mariel. Iba nga rin ang pakiramdam ko. Parang may hindi tama. Ewan ko ba? Ano pong ibig mong sabihin, Nay? Ang mabuti pa pumasok tayo sa loob at ipagdasal ang dalawa. Kailangan masigurado nating ligtas si Mariel at ang ipinagbubuntis niya. Pumasok sa loob ng kwarto ni na Mariel at Simon si Carmen at ang kanyang ina. Kaagad na naputol ang usapan ng dalawa. Hindi man sang-ayon ay wala na rin tuloy na gawa si Carmen kundi pagbigyan ang ina. Simon, Mariel, magdasal tayo. May nararamdaman akong kakaiba, mahirap na. Mabuti na yung nag-iingat tayo. Nay, anong ibig mo sabihin? May masamang espiritu sa paligid natin. Hindi ko alam kung bakit, pero kailangan nating mag-ingat. Nay, baka naman pakiramdam nyo lang yan. Tinatakot nyo lang ang sarili nyo eh. Paano kung totoo nga? Anong gagawin natin? Paranoid lang po kayo. Ang mabuti pa magpahinga na lang tayong lahat. Naiistorbo na natin ang mag-asawa eh. Magdasal muna siguro tayo, Ate Carmen. Maigi na yung sigurado tayong ligtas kami ng anak ko. Nagdasal sila. Ngunit sa gitna ng pagdarasal, biglang nagdilim ang kwarto. Napahiyaw si Mariel. Lihim na napangiti naman si Carmen at mukhang tumatalab na ang pinagawa niyang pangkukulam sa dalawa. Sinasabi ko na nga ba eh, iba talaga ang kutob ko at hindi ako pwedeng magkamali. Ano ito, Nay? Ano pong gagawin natin? Baka naman nag-brown out lang. Ate Carmen, hindi ako nakikipagbiruan. Natatakot na ako dito tapos nakukuha mo pang magbiro dyan. Hindi naman ako nagpapatawa. Tigilan niyo na ang pag-aaway. Anong nangyayari sa akin? Napalingon silang lahat kay Simon nang marinig ang sigaw nito. Biglang nagkaroon ng mga sugat sa kamay ni Simon. Dumadaloy ang dugo sa kanyang palad. Napasigaw na sa pag-aalala si Mariel. Maging ang kanilang ina ay dinaluhan na rin ang mag-asawa. Nay, ano to? Bakit ganito? Ate Carmen, tulungan mo kami! Hindi ko na kaya! Tama na! Ano ba kasing ginawa mo, Simon? Bakit ganyan? Hindi ko rin alam. Simon, hawakan mo itong rosaryo at magdasal ka. Ngunit nang hawakan ni Simon ang rosaryo, nasunog ang kanyang balat. Napaatras si Carmen. Ang kapatid naman niya ay mas lalong humagulgol sa pag-iyak. Simon, tutulungan kita. Pero anong gagawin natin? Hindi ko alam. Tulungan niyo ako. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin. Ayoko ng ganito. Pakiusap, tulungan niyo ako. Bukas na bukas lalapit ako kay Tia Lucrecia. Baka alam niya kung paano ka matutulungan. Nay, dalhin niyo na lang agad si Simon sa doktor. Alam naman nating lahat na matagal nang baliw si Tia Lucrecia. Baka mas lalo lang manganib si Simon. Tama si Ate Carmen. Dali na natin sa ospital si Simon bukas, Nay. Mas mabuti ng profesional ang tumingin sa kanya para alam natin kung anong dapat na gawin. Magiging maayos naman ang lahat, di ba? Wala namang mangyayari sa akin. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Isipin mong mag-ina mo. Lumaban ka at magpalakas. Matapos sabihin yon ay lumabas na si Carmen mula sa kwarto ng mag-asawa. Pumasok siya sa kanyang kwarto at doon pinakawalan ang ngiti na kanina pa gustong kumawala. Nagsisimula ng umepekto ang kulam na ginawa ni Carmen at hindi na siya makapaghintay sa mga susunod pang maaaring mangyari sa dalawa. Kinabukasan, maaga silang pumunta sa ospital para patingnan si Simon, ngunit wala namang makita ang mga doktor na problema kay Simon.
Ginamot lang ng mga ito ang nasunog na balat niya kagabi. Nakakatakot. Hindi ko na alam kung ano ba talagang nangyayari, Ate Carmen. Alam kong may mali, pero hindi ko alam kung bakit walang makita ang mga doktor. Paano na si Simon, ate? Hindi ko makakaya kung may mangyayaring masama sa kanya. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Magiging maayos din ang lahat. Paano, ate? Hindi ko rin alam, Mariel. Pero magtiwala na lang tayo sa Panginoon. Magiging maayos din ang lahat. Umuwi na tayo. Gusto ko na magpahinga. Gusto ko pa sanang hintayin ang resulta ng laboratory mo. Bakit pa hihintayin? Wala namang makita ang mga doktor ng problema sa akin. Dagdag gastusin lang ito imbis na nakakapag-ipon na tayo para sa panganganak mo. Uunahin pa ba natin yan kaysa sa kalusugan mo? Bakit? Sino ba maghihirap sa pag-iipon ng pera sa panganganak mo kung mauubos ang pera natin dahil sa pagpapagamot sa akin? Tama na to! Umalis na tayo! Simon, tumigil ka nga. Nag-aalala lang sa'yo ang kapatid ko. Hindi ko kailangan ng pag-aalala nyo. Gusto ko nang umuwi. Hindi nyo ba maintindihan yun? Bakit ba ang iritable mo masyado? Napapansin ko nitong mga nakaraang araw, palagi ka nalang galit sa akin. O sa kahit na sinong kaharap mo. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Hindi ko nga alam, di ba? Kaya nga tayo nasa ospital para malaman kung ano nangyayari sa akin. Pero maging ang mga doktor dito walang silbi. Hindi nila masabi kung ano nangyayari sa akin. Ang mabuti pa umuwi na lang siguro tayo para makapagpahinga na kayong dalawa. Magtatawag lang ako ng tricycle. Salamat, Ate Carmen. Kinagabihan, patagong pinanonood ni Carmen ang mag-asawang taksil. Tuwang-tuwa talaga siya sa tuwing nakikita ang paghihirap ng mga ito. Tahimik ang paligid. Madilim ang kabuuan ng bahay. Tanging ilaw mula sa poste sa labas ang nagsisilbing liwanag sa kanilang kabahayan. Naglalakad si Mariel sa kusina, hawak ang isang baso ng tubig. Nakasuot ito ng pantulog at halatang puyat. Ang bawat hakbang nito ay dinig na dinig ni Carmen dahil na rin siguro sa katahimikan ng gabi. Kailangan kong makatulog, pero ang bigat ng dibdib ko. Ano ba kasing nangyayari? Wala akong maunawaan. Bakit ganito? Ito ba ang parusa sa akin sa ginawa ko kay Ate Carmen? Hindi naman sana, dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko kung pati anak ko ay madadamay. Buti alam mong kinakarma ka na. Dapat lang yan sa'yo dahil makasarili ka. Hindi ka nararapat na maging masaya dahil sa pananakit na ginawa ninyo sa akin. Nagpatuloy si Carmen sa panonood sa kanyang kapatid. Para tuloy siyang nanonood ng palabas sa telebisyon. Biglang may narinig na tunog si Mariel mula sa bintana. Napalingon ito ngunit wala itong nakita. Muling yumuko si Mariel at iinumin na sana ang tubig nang maramdaman naman itong parang may malamig na hangin na dumaan sa likuran niya. Maging si Carmen ay naramdaman din yon. Simon, ikaw ba yan? Walang sumagot. Huminga ng malalim si Mariel at mabilis na tinungga ang tubig. Pero bago pa nito mailapag ang baso, bigla itong nabasag sa kanyang kamay at napasigaw ito. Mariel, ano nangyari? Hindi ko alam eh. Basta na lang nabasag ito. Nasugatan ka. Halika, lilinisin natin yan. Habang tinitingnan ni Simon ang sugat ni Mariel, biglang narinig nila ang kaluskos mula sa sala. Pareho silang napatingin sa direksyon nito, halatang pareho ng kinakabahan. Maging si Carmen ay kinabahan na rin mula sa pinagtataguan nito. Simon, hindi na ito normal. Natatakot na ako. Ito ba ang parusa natin sa ginawa nating pagtataksil kay Ate Carmen? Alam ko, nakakatakot naman talaga. Pero wag mong isipin na parusa natin to. Baka napaglalaruan lang tayo. Dahan-dahang lumapit si Simon sa sala, dala ang basahan mula sa kusina. Si Mariel ay nanatili sa likuran niya, nanginginig ngunit sumusunod pa rin. Pagdating nila sa sala, tumigil ang kaluskos. Pero napansin nila ang malaking salamin sa dingding. May lumitaw na mga anino sa kabila nito.
tila sumasayaw sa dilim. Nangingiti lamang si Carmen habang nahihirapan na ang dalawa. Simon, tingnan mo yung salamin. Anino? Pero walang tao. Paanong nagkaroon ng anino dyan tayong dalawa lang naman ang nandito? Biglang lumamlam ang ilaw sa sala at narinig nila ang malahalimaw na tawa na nagmumula kung saan. Parehong napaatras sina Simon at Mariel na umiiyak na sa labis na takot. Simon, ano yun? Ayoko na. Huwag ka matakot. Nandito lang ako. Pero bago pa sila makagalaw, biglang tumama ang malamig na hangin sa kanilang katawan at pareho silang napadapa sa sahig. Nararamdaman nilang tila may humihila sa kanila pababa, parang may nagtatangkang lunurin sila sa sariling sala. Simon, tulong! Hindi ko na kaya. Baka mapahamak ang anak natin. Kapit ka sa akin, Mariel. Huwag kang bibitaw. Biglang huminto ang lahat. Tumigil ang malamig na hangin at nanumbalik ang liwanag. Pareho silang basang-basa ng pawis, nakahiga sa sahig, hinihingal. Simon, kailangan na nating umalis dito. Hindi ko na kaya. Baka madamay ang pamilya ko sa mga nangyayari sa atin. Hindi ko rin alam kung paano pero lalaban tayo. Sasabihin ko sa mga magulang mo nangyayari sa atin bukas na bukas at manghihingi tayo ng tulong sa lahat. Ayoko na ng ganito, Simon. Hindi ko kayang araw-araw at gabi-gabi na lang tayong nangangamba para sa kaligtasan natin. Nang natigil ang nangyayari sa paligid, ay saka pa lamang lumabas si Carmen mula sa kanyang pinagtataguan. Umarte siyang nag-aalala para sa dalawa. May nangyari ba? Dinig na dinig ko mula sa kwarto ko na parang may gulong nangyayari rito. Anong problema? May nangyari ba? May gumagambala sa amin, ate. Pero sabihin mo nga sa akin ang totoo. May kinalaman ka ba sa nangyayari sa amin ni Simon? Ayoko mambintang, Ate Carmen. At alam kong may malaki pa akong kasalanan sa'yo. Pero wala na kasi akong maisip na ibang tao na pwedeng gumawa nito sa amin eh. Ikaw lang naman ang may galit sa aming dalawa. Bakit ko naman kayo pag-aaksayahan ng oras, Mariel? Seryoso? Mabuti pa mag-focus na lang ako sa trabaho ko kaysa gumanti sa inyo. At ano bang mapapala ko? Hindi na naman mababalik sa akin si Simon dahil kasal na kayo at magkakaanak na. Ipanatag mo ang kalooban mo, Mariel. Sinasabi ko sa'yo na hindi ako ang dahilan kung bakit nagkakaganyan kayo. Pasensya ka na, Carmen. Napagbintangan ka pa ni Mariel. Alam ko naman na kahit ganito nangyari sa ating dalawa, hindi mo gugustuhin na may mangyaring hindi maganda sa akin eh. Oo naman, Simon. Huwag na kayo mag-isip pa dyan na dalawa. Magpahinga na kayo. Sige, bukas na bukas din ay pupuntahan ko si Tia Lucrecia. Kakausapin ko siya at magtatanong kung may maaari ba siyang maitulong sa nangyayari sa inyo. Pasensya ka na sa mga nasabi ko, Ate Carmen. Salamat sa pagtulong mo sa amin sa kabila ng mga nagawa namin ni Simon. Wala nga naman, Mariel. Sino pa bang magtutulungan kundi tayong dalawa lang din naman na magkapatid? O siya, papanik na ako. Kayo na ang bahala rito ah. Matutulog na ako at marami pa akong gagawin bukas. Sige ate, good night. Good night. Nang sumunod na araw, muli ngang bumisita si Carmen sa bahay ni Tia Lucrecia. Kunwari lang na nag-aalala siya para kina Simon at Mariel, pero ang totoo ay pupunta siya roon para sa susunod na ritual na gagawin nila. Ang ilaw ng mga kandila ay ang bumabalot sa buong kwarto ni Tia Lucrecia. Pinapalakas ang nakakikilabot na paligid. 6:00 pa lang naman ang gabi, ngunit mukhang gabing-gabi na dahil sa sobrang dilim sa buong bahay ni Tia Lucrecia. Ang amoy ng insenso at mga halamang gamot ay sumisingaw mula sa mga maliit na pangritual na palayo. Nakaupo sina Carmen at Tia Lucrecia sa isang maliit na lamesa. Ang mga mata nila ay puno ng galit at determinasyon. Sa gitna ng lamesa ay isang maliit na manikang pangulam na gawa sa kahoy.
Binuo gamit ang isang itim na sinulid at may mga maliliit na mata na nakatingin sa kanila. Nasa tabi ang mga gamit pang ritual, mga krus, kandila at mga dahon ng halaman. Kanina bago siya umalis ay kumuha na rin si Carmen ng damit ng dalawa. Nagtataglay yun ng enerhiya ng mag-asawa at kailangan yon para mas lalong maging epektibo ang kulam na ginagawa nila. Ito na, wala na talagang atrasan, tiya. Kailangan kong maramdaman ang katarungan na para sa akin. Huwag mong isipin na mayroong magbabago, Carmen. Ang ritual na ito ay tapos na. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay sumasagot sa ating galit at pagsisisi. Kung magtatagumpay tayo, mararamdaman nila ang paghihiganti na matagal mo nang hinahangad. Hindi ko na kaya maghintay pa. Kulang na kulang pa ang nangyayari sa kanila. Hindi pa sapat. Hindi pa ako kontento. Matagal ko nang pinigilan ang sarili ko pero hindi ko na kayang kontrolin. Sina Simon at Mariel, pareho nilang hindi alam ang nararamdaman ko. Ang sakit na dulot nila sa akin ang pagtaksilan nila ako. Ang galit mo, Carmen. Yon ang siyang magbibigay lakas sa ating ritual. Sa mga salitang ito, mapapalakas ang sumpa. Sundan mo ang mga hakbang na gagawin ko. Huwag mo sabihin sa akin na nag-aalangan ka pa. Si Mariel ang aking kapatid at si Simon na lalaking mahal na mahal ko. Ang mga taong nagwasak ng lahat ng pangarap ko para sa aking sarili. Wala na akong pakialam kung anong mangyayari sa kanila. Yan ang lakas na kailangan natin, Carmen. Walang awat na galit. Walang pagdadalawang isip. Hindi mo dapat kalimutan kung ano ang mga kasalanan nila sa'yo. Dapat ay buo ang iyong intensyon. Huwag mong pahintulutan ng duda na pumasok sa iyong isipan. Hindi ko sila patatawarin. Kahit saan pa sila magtago, kung sino-sino pa silang magtulungan, hindi ko sila titigilan hanggat hindi nila nararamdaman ang sakit ng bawat luha ko, ng bawat paglimos ko sa pagmamahal ni Simon. Walang makakaligtas. Tumutok ka sa iyong galit. Isipin mo si Simon, ang lalaking iniwasan ka, na nagtakda ng bagong buhay para sa kanya at kay Mariel. Isipin mo ang araw na iniwan ka niya. Isipin mo ang bawat masasakit na salitang ibinigay niya sa'yo. Habang binibigkas ko ang orasyong ito, isa puso mo ang bawat pagnanasa mong maghiganti. Simon, hindi ko siya matatanggap. Hindi ko siya kayang patawarin. Sinaktan nila ako. Sinira nila ang aking mundo. Huwag mong kalimutan ang kanilang pangalan. Ibigay mo ang iyong lahat sa bawat salitang bibigkasin ko. Kapag natapos ito, sila na ang magsisisi sa kanilang ginawang masama sa'yo. Dahan-dahang nagsimulang magsalita si Tia Lucrecia ng mga orasyon sa isang banyagang wika. Nanatiling tahimik na nanonood si Carmen. Ang bawat salita ni Tia Lucrecia ay may kasamang puwersa na tila umaabot sa hangin. Nagdudulot ng pagyugyog sa mga kandila sa paligid. Ang mga alon ng enerhiya mula sa ritual ay tila umaabot sa bawat sulok ng kwarto. Ipinapangako ko na sa ngalan ng lahat ng nilalang sa dilim, ang inyong paghihirap ay magsisimula ngayong gabi. Hindi na muling magiging magaan ang kanilang buhay. Ang mga sugat na iniwan nila sa iyo ay babalik sa kanila ng 1,000 ulit. Gawin mo na, Tia. Gawin mo na. Hindi ko na kayang maghintay. Patunayan mo sa akin na ang sakit ko ay may hangganan. Ibigay mo sa kanila ang lahat ng nararapat sa kanila. Ang bawat sadyang pinsala ay tiyak na magbabalik sa kanila sa paraang mas masakit kaysa sa kanilang inaasahan. Mula ngayon, ang kanilang buhay ay magiging isang serye ng mga pagkatalo. Habang ikaw, Carmen, ay maghihintay. Ang lahat ng ito ay mangyayari. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kwarto. Ang mga ilaw ng kandila ay nagniningning ng mas matindi habang ang ritual ay nagpatuloy.
Si Carmen ay nakatitig sa manikang pangulam na hawak-hawak ni Tia Lucrecia. Ang mga mata niya ay nagsisimulang kumislap ng kasiyahan. Tumingin ito kay Carmen ng may kasiyahan sa mga mata. Habang hawak nila ang manika, naramdaman nila ang isang matinding puwersa ng enerhiya na dumadaloy sa buong kwarto. Ang hangin ay tila mas malamig at ang bawat kandila ay naglalabas ng kakaibang liwanag. Simon, Mariel, maghanda kayo. Hindi na kayo makakaligtas pa. Ang ritual ay tapos na, Carmen. Ang iyong galit ay magiging kanilang pasakit. Hindi sila makakaligtas. Hindi ko na kailangan maghintay pa. Wala na akong pakialam kung anong mangyayari sa kanila. Ang sakit nila ay magiging kagalakan ko. Nang matapos ang ritual, tahimik na bumangon si Tia Lucrecia at dahan-dahang inayos ang mga gamit. Ang silid ay tila na puno ng isang mabigat na presensya. Si Carmen naman ay nakaupo pa rin sa harap ng manikang pangulam. Ang mga mata ay puno ng puot at pagmumuni. Ngayon, wala nang makakapigil sa atin, Tia. Hindi na nila kami kayang wasakin pa. Maghintay ka lang, Carmen. Hindi magtatagal. Mararamdaman nilang muli ang bawat galos at sakit na ibinunga ng kanilang kataksilan. Nang matapos ang kanilang ritual, naramdaman ni Carmen ang kakaibang kaluwagan. Ngunit may kasabay na matinding kasiyahan at pananabik sa kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Si Tia Lucrecia ay tahimik na nagsusunog ng mga halamang gamot at sa isang saglit ng katahimikan, napanatili nilang kontrolado ang kalakhang enerhiya sa paligid. Simon, Mariel, humanda kayo. Kaming dalawa ni Tia Lucrecia ay hindi pa tapos sa inyo. Gaganti pa ako. Pahihirapan ko kayo at pasasakitan pa. Sinasabi ko na nga ba't ikaw ang gumagawa sa amin ito, Ate Carmen? Paano mo nagawa to sa amin ni Simon? Paano mo kami nagawang ipakulam? Anong ginagawa mo rito, Mariel? Malakas talaga ang kutob ko na ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaganito kami ni Simon eh. Mabuti na lang at naniwala ako sa aking kutob at mukhang hindi nga ako nagkakamali. Napakasama mo, Ate Carmen! Paano mo kami nagawang ipakulam? Nagtataka ka pa talaga? Alam mong malaki ang kasalanan mo sa akin. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo, pero hindi ibig sabihin nun, pwede mo na kaming paglaruan ng ganito. Kapatid mo ko at dinadala ko ang magiging anak namin ni Simon. Hindi mo man lang ba naisip na maaari siyang madamay sa ginagawa mo sa amin ng tatay niya? Nung gumawa ba kayo ng kataksilan sa akin, naisip niyo man lang ba ang nararamdaman ko? Inisip niyo man lang ba ako? O sayang-saya pa kayo sa panloloko niyo sa akin? Itigil mo na ito, Ate Carmen. Tigilan mo na kami. Palayain mo na si Simon. Hayaan mo na kami. Hindi yan mangyayari kailanman. Hindi pa ako tapos sa paghihiganti ko sa inyo. Ate Carmen naman, kapatid mo ko. Talaga bang makakaya mong masaktan ako ng ganito? Oo, para maramdaman mo rin ang sakit na ibinigay ninyo sa akin. Hindi na hinintay pa ni Carmen na magsalita ang kanyang kapatid. Umalis na siya. Hindi niya tuloy alam kung ano ang gagawin niya ngayon na nalaman na ni Mariel ang kanyang ginagawang paghihiganti. Galit na galit ang mga magulang ni Carmen sa kanya nang malaman ng mga ito ang ginawa niyang pagpapakulam kina Mariel at Simon. Hindi niya alam kung paano niya padedepensahan ang sarili. Wala na. Nabuko na siya. Nanatili lamang si Carmen na walang kibo. Sa kwarto ni Carmen ay tahimik at madilim. Ang kutitap ng buwan ay tumatama sa bintana. Inililiwanag ang mga anino sa loob ng kwarto niya. Si Carmen ay nakaupo sa isang lumang upuan. Ang mga kamay ay nakahilig sa kanyang mga tuhod. Tila ba ang bawat galaw niya ay may kabigatan. Minsang tiningnan ni Carmen ang kanyang mga kamay na may mga sugat mula sa ginawa niyang pangkukulam. Ito na yata ang balik sa kanya ng kasamaang ginawa niya.
Sa pinto ng kanyang kwarto nakatayo si Simon. Ang katawan nito ay nanginginig. Isang saglit na katahimikan bago ito nagsalita. Puno ng pangungusap na naglalaman ng matinding awa at pagkalito. Carmen, tama na, pakiusap. Itigil mo na to. Hindi ko na kaya magdusa. Ang bawat araw na lumilipas parang isang impyerno. Nakikita ko ng epekto ng lahat ng ginagawa mong ito sa amin ni Mariel. Hindi ko kaya makita siyang bumagsak at mahirapan pa. Hindi ko na kaya maging bahagi ng sakit na dulot mo sa amin. Simon, hindi ko na kayang tiisin ang lahat ng ito. Hindi ko kayang maging kalmado pa. Dati, iniwasan ko ang ganitong nararamdaman. Ang sakit, ang puot, ang pagkatalo. Ngunit ngayon, paano ko ba tatanggapin ang lahat ng ito? Bakit ba ako nandito? Bakit ko pinili ang ganitong daan? Hindi ko alam, Carmen. Wala akong excuse sa mga pagkakamali ko. Pero sana'y magawa mong palayain na kami. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang ganitong buhay. Ang sakit na dulot ng mga desisyon mo ay tila pagwasak sa amin. At parang walang katapusan. Si Mariel wala na siyang lakas. Nahihirapan na siya at lupaypay na sa sakit. Hindi ko na kayang tignan siya ng ganun. Ang mukha ni Simon ay puno ng kalungkutan. Ang mga mata ay tila puno ng kalituhan at sama ng loob. Ang kanyang dibdib ay kumakalabog sa tindi ng sakit. Nanginginig siya, ngunit patuloy na naglalakad palapit kay Carmen. Tama na, Carmen, pakiusap. Tapusin na natin to. Binigyan mo kami ng walang katapusang sakit at sa kabila ng lahat ng yun, ako na lang ang magtataas ng kamay. Patawarin mo ko. Hindi ko na kaya magpatuloy. Ang pakiramdam na parang pinapaligiran kami ng dilim ay sumasakal na sa aking katawan. Hindi ko na kayang makita si Mariel na nawawala siya sa harapan ko. Na parang lumulusong siya sa isang bangin na wala akong magagawa. Ang mga mata ni Carmen ay nag-aalab. Ang kanyang dibdib ay kumakabog sa galit at hinagpis. Ang mga kamay niya ay humigpit, ngunit may isang matalim na luha na dumaloy mula sa kanyang mata. Tahimik niyang pinapanood si Simon habang nagsasalita. Hindi mo ba naiintindihan, Simon? Pinili ko ito. Pinili kong masaktan. Pinili ko ang maghintay sa isang pagmamahal na hindi na kailanman babalik sa akin. Pinili ko ang mag-isa sa madilim na daan habang ikaw ay lumakad papalayo kasama si Mariel. At iniwan mo ko na parang isang hangin na tinangay ng alon. Huwag mong gawin na ako pa ang may kasalanan. Tumayo si Carmen at mabilis na lumakad palayo. Tumigil siya sa isang gilid ng kwarto. Ang mga mata ay nasa ibaba, puno ng pagsisisi at kalungkutan. Si Simon ay tumayo lang, naguguluhan at patuloy na nag-aalala. Patawarin mo ako, Carmen. Kung maibabalik ko lang ang lahat, kung sana'y magagawa kong baguhin ang nakaraan. Ngunit sana'y maisip mo na sa kabila ng lahat ng mga nangyari. Patuloy ako nagmamahal, hindi lang kay Mariel, kundi pati na rin sa aking anak. Sana'y mahanap mo ang kapatawaran sa iyong sarili. Hindi ko na kaya masaktan ka pa. Hindi ko na kaya maging bahagi ng kasaysayan ng sakit na dulot mo. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Ang mga pag-iyak ko sa nakaraan ay tumutulo pa rin sa aking katawan. At ang sakit ay mas matindi kaysa sa mga salitang kayang iparating ng puso ko. Kung sakali mang nakapagdesisyon ako na alisin ang lahat ng sakit na ito, hindi ko pa rin alam kung paano ko babangon. Si Mariel ang nagdusa sa mga desisyon mo at nagdusa din ako. Patawarin mo na kami, Carmen. Si Carmen ay humarap kay Simon. Ang mga mata niya ay may kahirapan sa pagtingin sa kanya, ngunit may pakiramdam ng pagpapaubaya. Ang sakit na tinamu ko ay hindi ko kayang iwasan.
Hindi ko na kayang magsinungaling pa sa sarili ko. Hindi ko kayang magpatuloy sa ganitong poot at paghihiganti. Matagal ko nang pinili ito, ngunit ngayon, hindi ko na kayang ialis ang aking sarili sa mga maling desisyon. Hindi ko na kayang magpatuloy sa pagnanasa na ipaglaban ka. Si Carmen ay dahan-dahang lumapit kay Simon. Hindi siya agad kumilos, ngunit sa mga mata niya, makikita ang unti-unting paglayo mula sa galit at puot na bumabalot sa kanya. Bawat hakbang ay may kabigatan. Tama na, Simon. Tapos na ako. Patawarin mo ako. Huwag mong gawing mas masakit pa ang lahat ng ito. Hindi ko na kayang magpatuloy. Hindi ko na kayang labanan ang nararamdaman ko. Si Simon ay hindi makagalaw, ngunit tinitingnan si Carmen na parang ang puso niya ay binabalot ng lungkot at pagsisisi. Salamat, Carmen. Salamat at natutunan mong palayain ang sarili mo. Palayain mo ng sarili mo sa lahat ng sakit na dala ng mga maling desisyong nagawa ko. Sana'y makatagpo ka ng bagong pag-ibig, yung talagang nararapat para sa'yo. Hindi yung tulad ko na walang ibang ginawa kundi ang saktan ka. Matapos mag-usap nina Simon at Carmen, ay lumabas na si Carmen sa kanyang kwarto upang kausapin naman si Mariel. Kailangan niyang humingi ng tawad sa kapatid sa ginawa niya rito. Mariel. Ate Carmen, anong ginagawa mo rito? Hindi pa ba sapat ang ginawa mo sa amin? May plano ka pang pasakitan ako? Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero kailangan ko ng pagkakataon. Kailangan ko ng pagkakataon na mag-sorry at aalis na rin ako. Babalik na ako sa Maynila para magbagong buhay. Tanggap ko na wala na talaga sa akin si Simon. Tanggap ko na ikaw na talaga ang mahal niya ngayon. Hindi ko alam kung mapapatawad kita sa mga ginawa mo sa akin, Ate Carmen. Mariel, kung meron mang pinakamabigat na pagkakamali na ginawa ko, yun ay ang pagpasok ko sa buhay niyo ni Simon. Hindi ko kayang balikan ang mga desisyong yun, pero ang sakit na dinulot ko sa inyong dalawa ay walang katumbas. Nagkamali kayo, oo. Pero nagkamali din ako sa pag-iisip na gumanti sa inyo. Naiparamdam din sa inyo ang ginawa niyo sa akin. Bakit? Bakit mo ginawa yun? Hindi ba kapatid kita? At si Simon? Kung tapat na mahal mo si Simon, bakit mo kami sinaktan? Hindi ko kayang sagutin ang tanong mo na yan, Mariel. Hindi ko kayang magpaliwanag. Hindi ko alam kung bakit ko pinili ang daan na yun. Siguro dahil hindi ko kayang tanggapin na iniwan ako ni Simon para sa'yo. Na may iba kang lugar sa buhay niya. At hindi ko kayang makita na lumalayo siya sa akin. Pero hindi ko na kayang ipagpatuloy ang ganitong laban. Ang puot at sakit na dulot ko sa'yo, sa kanya, ay ang pinakamalaking pagkakamali ko. At ang mga pagpapahirap na dulot mo, ang mga gabi na ang katawan ko ay tila walang lakas, ang mga mata ni Simon na puno ng takot at pangungulila. Paano mo ipapaliwanag yun? Paano mo ipapaliwanag ang mga araw na para bang tinatangay kami sa dilim ng mga aksyon mo? Hindi ko kayang ipaliwanag yan, Mariel. Wala akong karapatang humingi ng pagpapatawad. Pero sana mapatawad niyo ako. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali, kung kailan ko pinili ang isang masakit na daan na nilalandas ko ngayon. Pero ang natutunan ko ngayon ay hindi ko na kayang magpatuloy sa ganitong paghihigante. Ang sakit, Ate Carmen. Ang sakit na dulot mo sa amin ay hindi ko alam kung paano ko tatanggapin. At sa ngayon, hindi ko alam kung makakaya ko pang magpatawad. Hindi ko alam kung makakaya ko pang magtiwala ulit sa mga nangyari sa amin. Hindi ko hinahangad ang lahat ng sakit na ito, Mariel. Pero alam kong hindi ko kayang baguhin ang nakaraan.
Nais ko lang na magtulungan tayong maghilom, kahit hindi na magkasama. Ang tanging hangad ko na lang ngayon ay ang makatawid. At sana'y mahanap mo sa sarili mo ang kapatawaran para sa akin. Hindi ko na kayang manatili rito. Nais ko na lamang magpatuloy sa bagong simula. Dahan-dahang inabot ni Carmen ang kamay ni Mariel na matagal na ring pinagmamasdan siya. Tinutok ni Mariel ang kanyang mata kay Carmen at sa isang sandali ng katahimikan, isang malalim na hininga ang kanilang pinakawalan. Si Carmen ay may kasamang matinding sakit sa puso habang si Mariel ay puno ng kalituhan. Mariel, Simon, kalilimutan ko na ang lahat ng nangyari. At sana'y magpatuloy na kayo sa inyong mga buhay. Hindi ko na kayang magpatuloy pa. Ang mga pagkakamali ko ay nagsilbing aral para sa akin. Hindi ko kayang magsinungaling pa. Mahal ko kayo, pero hindi ko na kayang maging bahagi ng inyong buhay. Patawarin ninyo ko. Patawarin mo rin sana kami sa nagawa namin sa iyo, Carmen. Pinapatawad ko na kayo. Salamat, Carmen. Anong plano mo ngayon? Babalik na ako sa Maynila para ipagpatuloy ang trabaho ko doon. Baka matagal na ulit bago ako makauwi, pero sa tingin ko yun din naman ang kailangan ko para sa aking sarili. Hinahangad ko ang kaligayahan mo, Carmen. Mag-iingat ka. Salamat. Bumalik na ng Maynila si Carmen sa mga sumunod na araw. Nagsimula na siya ng panibagong buhay kung saan wala na siyang iniindang sakit mula sa mapait na nangyari sa kanyang buhay. Masakit, pero patuloy siyang lalaban para makamit ang kaligayahan na tingin niya'y nararapat sa kanya.